Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Karumaldumal ang sinapit ng 7 panadero na pinatay sa saksak habang natutulog sa pinapasukang bakery sa Antipolo City sa Rizal. Ang suspect, kanilang amo, depensa niya, pinagbantaan umano siyang papatayin kaya inunahang itumba ang mga tauhan. Sumuko ang suspect pero hindi kumbinsido ang pulisya sa pahayag ng suspect. Nakatutok si Mark Salazar. Bago mag-alas 8 ng umaga, Pinatulog niya lahat sa so ilan to ilan? 2, 4. May dalawa pa sir sa loob ng kwarto. Pito lahat na sir. Anim lang dito. Yung isa sir nandun sa ambulansya. tumambad sa mga pulis ang karumal-dumal na massacre sa isang panaderya sa Kupang Antipolo City sa Rizal. 7 kalalakihang duguan sa saksak at wala ng buhay. 2 sa kanila mga minor de edad. There was somebody calling for help since 11 p.m. Pero nobody heeded. So, nung umaga na lang, nakarating sa mga sitio chairmans and yung rescue. Kaya naabutan pa nila na may hininga pa yon hanggang sa doon na mabawian ng buhay doon doon sa rescue, ambulance. Puro panadero ang mga biktima at amo nila mismo ang pumatay sa kanila. Personal na sumuko sa Camp Crame ang suspect kaya naaresto siya bandang alas 9 ng umaga. Ako po yung sumaksak sa kasama ko sa trabaho. Ilan yung sinaksak? 7. Okay, so ikaw na-arrest ko, Bogart, no? Pagka sa salang panagsak sa iyong mga kasamahan. Patay siya. Patay sa iyong mga kasamahan. Kasi wala naman ako mapuntahan, sir. Kung maglayas naman ako, ganun din naman, mahuhuli ako. Kaya sumuko na lang ako. Pag alis ko doon sa gawaan, pumunta na ako dito sa Krame. Ayon sa suspect, kasosyo niya ang isa sa mga biktima na kanyang master baker. Gusto umano nitong solohin ang bakery. Pinagbantaan kasi nila ako, narinig ko kasi na papatayin nila ako gamit yung unan. Para pagdating ng asawa ko bukas, papalabasin nila na binangungot ako. Narinig ko, nag-uusap kasi sila. 2 kasi magkasosyo sa bakery. Tapos yung mga trabahante namin, halos na mag-anak niya. Kumbaga, pinagkaisahan nila ako. Kung mapatay ako, siyempre sa kanya na mapupunta yung business namin. Kaya inunahan ko na sila. Birthday kahapon ng suspect kaya nagpainom siya sa mga tauhan. Pero kinutuban daw siya na itutumba na siya ng mga kasama sa oras na malasing at makatulog. Kaya pagkatapos ng inuman, lights out, isinagawa niya na ang massacre. Lahat sila, nakasugod sila sa akin. Lumaban sila sa akin. Kaso lang, wala silang kutsilyo. Kasi ako lang yung may kutsilyo. Hindi naman sila makatama, sir, kasi madilim, walang ilaw. Lumalapit sila sa akin, sir, niyayakap nila ako. Siyempre ako yung makasaksak. Hindi kumbinsido ang pulisya sa kwento ng suspect dahil sa masyadong malalim na galit para sa umano'y mababaw na dahilan. At paanong 7 ang kalaban pero niwala siyang galos? Hindi kami makukontento doon na siya lang yung salarin. Possibly, may mga kasamahan din siya. So, titingnan din natin yung anggulong yun. Hindi lang tayo makontento doon sa version mismo ng suspect, kundi kung ano yung masasabi ng mga ebidensya na magagather natin. Isinailalim na sa autopsy ang 7 biktima habang ang pulisya ay gumagalugad ng CCTV videos na pwedeng makatulong sa investigasyon. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Nahaharap sa patong-patong na reklamo at nanganganib pang matanggal sa serbisyo ang isang pulis sa persahang umanong pumasok sa isang bahay at nanakit ng ilang sibilyan sa Quezon City. Ang insidente naging mitsari sa pagkakaalis sa pwesto ng hepe ng Quezon City Police District. Nakatutok si June Veneracion. Anong warat? Yung mga pulis ka ginawa niya ng kwento eh. Puwersahan umunong pinasok ni Police Staff Sergeant Colonel Jordan Marzan ang bahay na ito sa barangay Damayan, Quezon City, bandang 1:00 ng madaling araw kahapon. Lasing po kayo, kuya? Hindi ako, kung papanil ako dito, lasing ba ako? Amoy alak ka po. Hindi ako amoy alak. Okay. Ang amoy alak, yung mga kasamahan ko. Hindi Nung ako. unay hinahanap ng pulis ang isang Dimple na tsuhi ng mga bata na nasa bahay. Ipinagkakalat umano kasi ni Dimple na sangkot ang pulis sa droga.
Kuya! Bakit ka pa nananakit? Kuya! Hindi ako nananakit. Kaya mo ano, kuya? Yung po yung damay lola ko. Kuya, wait lang, kuya! Ano ba? Sabi ng isa sa mga biktima, sinaktan daw sila ng pulis, kabilang ang kanilang lola. Ay! Wait lang, tayo! May balik! May kasalanan dito! Kuya, wag mo kami! Ay! Balay! Yung kapatid ko po, hinigaan niya na lang po sa kama, tapos tinuod niya po yung gamit sa dibdib dito po. Tapos yung, ayun nga po, hanggang sa hindi na po makayong kapatid ko, ang ginawa ko po, tinalunan ko siya payakap po. Nagpuwersa po siya para tumalsik po ako. Kahapon rin mag-aalas 6 ng gabi, inaresto ang suspect na mga kapwa niya pulis. Sinampahan na ng patong-patong na reklamo ang suspect, kabilang ang paglabag sa Republic Act No. 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act, slight physical injuries, at grave threat. Namin yung panic mo, sir. Hindi po, sir. Sir, sa inyo lang. Oo, sir. Ba't ka daw nag-trespass ng ganun, sir? Oo nga. Sinaktan mo daw yung mga bata, sir, sa kayong lola. Bukod sa kasong kriminal, nanganganib din na matanggal sa serbisyo ang pulis. Gusto namin ipabatid na walang puwang ang pang-aabuso sa aming hanay. Humingi na raw ng tawad ang pulis sa mga biktima. Tama nang inamin naman ng tao na nagkamali po siya. Hindi ko po siya nililinis dito dahil alam po natin ang mali ay mali. Pero wag po tayo masyadong mapanghusga. Kasunod ng insidente ay nirelieve sa pwesto si Quezon City Police District Chief Brigadier General Melesio Buslig. Inirelieve po natin si District Director because of course as I see it, hindi niyo po ini-report sa akin kaagad yung pangyayari. Nalaman ko ito dun sa mismong station commander. Bukod dyan, nasangkot din umano ang mga pulis Quezon City sa pag-escort sa isang babaeng inmate papunta sa isang hotel noong Biyernes Santo. Accordingly, pumunta po doon para po i-meet yung family. Meron pong pulis tayo na sumama po doon sa hotel. Last Friday, naibalik din po. Dahil sa uling insidente naman, ay inalis din sa pwesto ang hepe ng SIDU na si Police Major Dondon Llapitan at dalawang niyang tauhan. Sinusubukan pang makuha ang panig ng mga pulis na inalis sa pwesto. Nasa restrictive custody na raw ngayon ang 3 pulis na naalis sa kanilang pwesto habang isinasailalim sila sa investigasyon para malaman kung ano yung mga posibleng nalang pananagutan dahil sa nangyaring insidente noong Biyernes Santo. Posibleng maharap sila sa kasong kriminal at administratibo na maaari nilang ikadismiss. Na hindi naman authorized dapat na it's only the court who can give court order para ilabas siya. So that's a grave violation talaga. Iniimbestigahan din kung may nabayaran at kung ngayon lang may inmate na nakalabas ng walang utos ng korte. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Bagamat hindi pa bukas sa publiko, nasulyapan na sa Vatican ang mga labi ni Pope Francis sa pamamagitan ng isang video ng pagbabasbas dito. Maki-update po tayo sa sitwasyon sa Vatican City at naroon live si GMA News stringer Andy Peñafuerte. Andy, kahapon maraming Katoliko ang nagpunta nga sa St. Peter's Square kasunod ng anunsyo ng pagpanaw nga ni Pope Francis. Kamusta na ang sitwasyon dyan ngayon? Vicky, sa ngayon, halos trumiple na ang bilang ng mga tao na pumupunta dito sa harapan natin ngayon, kung saan tayo nakatayo, papunta ng square, punong-puno na ng mga tao. May mga turista, may mga kasama natin sa media, at may mga nakikidalang pati. Vicky? Andy, may mga kababayan ba tayong nag-abang na masilayan ang mga labi ng Santo Papa? Vicky, sa ating pag-intot dito sa Vatican City at dito sa St. Peter's Square, meron tayong mga kababayang tulad kanina sa paghahanda natin, meron tayong mga grupo ng mga Pilipino, aabot sila sa 20. Meron silang daladalang cruise at naglakad sila mula doon sa entrance ng sa avenue ng St. Peter's Basilica
St. Peter's Square, papunta dito sa St. Peter's Basilica sa ating likuran. At kanina rin, meron tayong mga nakausap na mga Pilipino na maagang dumating dito at sinabi nila na dahil kahapon lang daw nangyari yung pagpanaw ni Pope Francis, nagulat din sila. Pero sa ngayon, naghahanda rin sila ng mga aktibidad kaugnay sa pagdadalamhati at pakikiramay dito sa libing ni Pope Francis. Andy, ngayong araw inaasahan yung unang congregation ng mga kardinal. Nakita nyo na ba na nagsidatingan ang mga kardinal mula sa iba't ibang lugar, Andy? Hindi kanina madaling araw tayo dumating doon. Alas 5 ng umaga tayo dumating dito. At nag-iikot na tayo dito sa loob sa St. Peter's Square. Wala pa tayong nakita mga cardinal na dumating. Pero ayon sa Vatican, aabot na sa 6 na pong mga cardinal ang narito na at nagtitipon sa Synod Hall para sa unang congregation ng College of Cardinals. Yan pa rin ang tinututukan natin ngayon yung mga updates tungkol dyan. Yes. Andy, nakabisita ka kanina sa Casa Santa Marta na pinili ng tirahan ni Pope Francis at kung saan din siya pumanaw. Nilock na yan ng mga taga-Vatican pero may impormasyon ka ba kung anong mangyayari sa mga iniwang gamit ng Santo Papa dyan nga? Vicky, nagkaroon tayo ng pagkakataon para makalapit doon sa entrance ng Casa Santa Marta kung saan pumanaw kahapon si Pope Francis. Okay. Pinayagan tayo na kumuha ng footage sa harapan ng entrance. At sinubukan natin magtanong kung ano yung mga, kung pwede pa tayo makapasok sa loob para makita rin natin kung ano yung mga paghahanda. Sa ngayon, ang sinabi nila ay pribadong lugar daw kasi itong Casa Santa Marta. Kaya hindi pa tayo nakakuha hindi tayo pinayagan na makapasok doon. Sa ngayon, inaalam din natin kung ano mangyari doon sa mga naiwang gamit ni Pope Francis. Pero dahil nga sinelyuhan na ang kanyang kwarto doon sa Casa Santa Marta, pati doon sa Apostolic Palace, inaasahan natin na magbibigay rin ng mga pahayag ang Vatican tungkol dito. So yan ang inaantabayan natin sa mga susunod na sandali. Andy, may mga nagpupunta ba riyan sa Casa Santa Marta at nagbabakasakali tulad mo naman silayan ang mga labi ni Pope Francis? Sa ngayon, yun ang ating inaalam na sa mga Pilipino na nakausap natin kanina kasi mabilis silang dumating at nagmarcha, dala-dala nga itong krus. So, alam natin sa kanila kung sila ba ay magbabantay o magbibigyan gabi dito sa Vatican. Pero sa ating pag-iikot kaninang umaga, may mga nakita tayong mga media na nakaantabay at nagre-report. Dumating yung karamihan sa alas 6 ng umaga. So, inaasahan natin mga nakikidalamhati dahil alam na bukas maaaring makita ang labi ng Santo Papa. Okay. Andy, nabisita mo rin kanina yung Santa Maria Maggiore Basilica o Basilica of St. Mary Major sa Central Rome kung saan ililibing nga si Pope Francis. May mga ginagawa na bang paghahanda roon lalo't sa Sabado na ililibing si Pope Francis? Vicky, nung nagtatanong tayo sa security kanina doon sa Basilica of St. Mary Major, hindi pinapayagan yung media na makapasok doon sa loob ng kapilya, pero pinapayagan yung mga turista na makapasok kasi sa ngayon open pa rin sa mga turista itong itong basilika. Sa labas naman ng basilika, meron na mga barikadang nakahanda at meron na rin mga tent na kung saan meron mga security checkpoint para tingnan yung mga gamit ng mga turista na papasok doon sa loob ng basilika. Alright. Maraming salamat sa iyo, GMA News Stringer Andy Peñafuerte. Pinagpapaliwanag ng COMELEC si Senatorial Candidate Camille Villar kaugnay ng dinaluhang event na merong paraffol. Inaalam ng komisyon kung vote buying ito. Pero sabi ng kampo ni Villar, nangyari ito bago ang campaign period. Nakatutok si Maki Pulido.
Natanggap kahapon ng Commission on Elections ang link sa uploaded video na ito sa Facebook. Dito makikita si Las Piñas Representative Camille Villar sa isang event sa Imus, Cavite, kung saan may ipinamimigay umanong mga premyo sa isang paraffol. Dahil tumatakbo bilang senador si Villar, inisyuhan siya ng show cause order ng COMELEC Committee on Kontrabigay para sa posibleng vote buying. Tinitingnan lang natin na baka may instance, may masasakop ito sa vote buying kasi yun na nga, may nag-abot ng pera, may tumatanggap ng pera doon mismo sa okasyon na yon. Si Villar ang unang national candidate na inisyuhan ng COMELEC ng show cause order. Hindi nagpakilala ang nagpadala ng video link na ayon kay COMELEC Chairperson George Garcia, ang focus ng investigasyon ay kung kailan talaga nangyari ang event at kung pasok ito sa national campaign period na nagsimula noong February 11. Ang video ipinost sa Facebook noong February 12. Titingnan din namin kung kailan ito. Baka naman nangyari ito December pa, nangyari ito before the campaign period, so walang liability. Binigyan si Villar ng 3 araw para magsumite ng paliwanag. Ang kampo ni Villar nagpadala ng link sa isang post ng isang kumpanya ni Villar na nag-iimbita sa isang event na may petsang February 9. Ayon sa kampo, yan ang event na kini-question ngayon ng COMELEC. Sa isa ring pahayag, sinabi ni Congresswoman Villar na nangyari nga daw ang event na tinukoy sa show cause order noong February 9 bago ang simula ng campaign period. Mariin niyang itinanggi ang anumang alegasyon ng vote buying o pagsasagawa ng anumang election offense. Kumpiyansa daw siyang makikita ng COMELEC na mali ang alegasyon laban sa kanya. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, Nakatutok, 24 Oras. Nakalagak ang mga labi ni Pope Francis sa isang simpleng kahoy na kabaong na isa lang sa mga habili ng Santo Papa para masigurong payak ang kanyang burol at paglilibingan. Nakatutok si Ian Cruz. Alinsunod sa kanyang habilin, inilagak ang labi ni Pope Francis sa isang simpleng kabaong na gawa sa kahoy. Malayo yan sa tradisyon ng mga nauna sa kanya na inilagay sa kabaong na gawa sa cypress, lead at oak. Dinasalan at binasbasa na ang labi na nasa chapel ng Casa Santa Marta kung saan siya nanirahan ng 12 taon. Hindi pa ito bukas sa publiko bagamat inaasahan ding payak ang mismong burol gaya ng nais ng Santo Papa. Bilin niya, simple at walang partikular na dekorasyon sa kanyang libingan basta't may nakasulat na Franciscus. At kung karamihan sa mga naunang Santo Papa ay inilibing sa St. Peter's Basilica sa Vatican, si Pope Francis piniling mahimlay sa Basilica of St. Mary Major sa Roma dahil sa kanyang matinding debosyon sa Birheng Maria. Sa simbahang ito pinipiling magdasal ng Santo Papa bago umalis at tuwing babalik sa kanyang apostolic journey. Bumisita rin dito ang Santo Papa nang makabalik ng Vatican matapos ang mahigit 5 linggo niyang pakikipaglaban sa double pneumonia. Siya ang magiging unang Santo Papang ililibing sa labas ng Vatican matapos ang mahigit 1 siglo. Sabi ng Vatican, bukas alas 9 ng umaga, oras doon, nakatakdang dalhin ang mga labi ni Pope Francis sa St. Peter's Basilica kung saan siya mananatili hanggang sa araw ng kanyang libing sa Sabado. Sa inilabas din nilang medical report, nakasaad na dahil sa stroke na sinundan ng comatose at irreversible cardiovascular collapse, kaya nasawi si Pope Francis. Nakalagay rin sa report ang kanyang medical history, kabilang ang double pneumonia, arterial hypertension at diabetes type 2. Bilang marka ng pagpanaw ng Santo Papa, pinatunog ang kampanang yan ng St. Peter's Square sa Vatican, kasabay ang patuloy na pagdagsa ng libo-libong Katolikong nagluluksa, na emosyonal na nagdasal at nagrosaryo at naghandog ng masigabong palakpakan bilang pagpupugay sa yumaong Santo Papa. Gumulong din ang ilan sa pinakamatatandang tradisyon ng Vatican, kabilang ang pagsasagawa ng Rite of the Ascertainment of Death ng Santo Papa na pinangunahan ng Camerlengo na si Kevin Cardinal Farrell. Sinira rin ang kanyang fisherman's ring at lead seal para masigurong hindi na magagamit ng iba. Maging ang pintuan ng papal apartment sa Apostolic Palace, sinelyuhan, pati na ang pintuan ng apartment sa Casa Santa Marta kung saan tumira ang Santo Papa.
Sa Sabado, alas 10 ng umaga oras sa Vatican, isasagawa ang funeral mass para kay Pope Francis sa St. Peter's Square. Matapos niyan ay dadalhin ang kanyang mga labi sa kanyang magiging huling himlayan sa Basilica of St. Mary Major. Sa araw ding yan mag-uumpisa ang Novediales o 9 na araw na pagluluksa para sa yumaong Santo Papa. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Good evening mga kapuso! Matapos ang kanyang injury, halos back to normal na ang work routine ni Ruru Madrid sa set ng Lolong Pangil ng Maynila. Alamin din natin ang mga susunod pang pasabog sa serye sa chika ni Lars Santiago. Nakakalakad na ng maayos kaya hindi na gumagamit ng wheelchair at hindi na rin nakasaklay si Ruru Madrid sa set ng Lolong Pangil ng Maynila. Natuwa nga raw ang doktor ni Ruru dahil sa mabilis niyang recovery. Nagulat din po siya actually na sobrang bilis po ng healing, but syempre sabi niya wag ka pa rin magsa-stunts na magiging delikado at baka posibleng bumalik yung injury. So sabi niya give it at least ipahinga mo tong linggo na to, tapos try natin mag-MRI ulit kung healed na siya. Mabibigyan ako ng clearance. Kung pahinga si Ruru, si Rusial Pangilinan naman ang napasabak sa intense action. Thankful ako na ganun sila kaalaga sa amin. May medic naman tayo na nag-check kung okay ako bago ako umuwi ng bahay. And then kinabukasan, chine-check pa rin nila ako kung kamusta ako. Sobrang kinaaaliwan naman ang karakter ni Sparkle child star Nathaniel James bilang ang batang si Butchoy na iniligtas ni Lolong sa sindikato at ngayon ay lagi na niyang kasama. Pag-amin ni Nathaniel, lodi niya ang kanyang Kuya Ruru. Kasi po magaling po siya umarte. Magaling din po siya mag-stunts. Ngayong gabi, matutunghayan kung saan ba nanggaling si Butchoy mula sa mga unang silip sa eksena. Miss? Miss? Tutulungan kita, Miss. Malinaw na, alam na ng mga tao, di ba? So, abangan po natin kung paano ba marireveal ang lahat ng mga revelasyon na yan, di ba? Paano ba yan lalabas? At si Julio, na ginagampanan ni John Arcilla, may madidiskubre. That bastard is Lolong. He is supposed to be dead. Sinigurado sa akin yan ni Ivan. Lahat ng yan, abangan mamaya pagkatapos ng 24 oras. Lars Santiago, updated sa showbiz happening. Pinagpapaliwanag ng COMELEC ang isang vice mayoral candidate sa Nueva Ecija dahil sa pangreredtag umano at paggamit pa ng bastos na pananalita sa kampanya. Nagbabalik si Maki Pulido. Nag-iingat po kami. Baka mamaya, pagbabariling kami doon, alam ko marami na sa inyong mga bahay na pinuntahan ng mga commander ng ating kalaban. Dahil sa pagre-red tag umano sa kanyang kalaban sa eleksyon, base sa videong ito na bigay sa amin ng COMELEC at ilang beses na paggamit ng bastos na pananalita. Yung mga kalaban natin, alang ginawa kundi manira. Sigurado mga supot pa yan. Pakituli mo lang. Inisyuhan ng COMELEC Task Force SAFE ng show cause order si Ramil Rivera, incumbent mayor ng Cabiao, Nueva Ecija na kumakandidatong maging vice mayor. Ang mga pahayag daw kasi ni Rivera maaring paglabag sa COMELEC Resolution 1116 o ang Anti-Discrimination and Fair Campaigning Guidelines. Tulad sa ibang show cause order, binibigyan si Rivera ng 3 araw para magpaliwanag kung bakit hindi siya dapat sampahan ng disqualification o kasong election offense. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ni Rivera. Kasabay nito, sinimulan na ng COMELEC i-deploy ang mga balota para sa eleksyon 2025. Naunang ipadala ang balota sa mahigit 3,000 presinto ng BARM o Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Target ng COMELEC na ma-deploy lahat ng election paraphernalia bago matapos ang Abril dahil sa May 2, sisimula ng final testing at sealing ng mga automated counting machine. Ang una munang ipapadala ay yung mga lugar na malalayo hanggang sa lumalapit. Ganon din po ang aming strategy when it comes to other election paraphernalia.
Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido nakatutok, 24 oras. Malungkot na balita dahil isa pang Philippine showbiz legend ang pumanaw ngayong araw. Kinumpirma ng pamilya ni Haji Alejandro ang pagpanaw ng OPM hitmaker. Kasunod nito, humingi sila ng pag-unawa at privacy habang ipinagluluksangan nila ay tremendous loss. Hindi tinukoy ng pamilya kung ano ang ikinamatay ni Alejandro, pero napabalitang isinugod siya sa ospital dahil sa stage 4 colon cancer. Noong 70s, tinagurian siyang kilabot ng mga kolehiyala at nakilala sa mga kantang Tag-Araw, Tag-Ulan, Panakip Butas, Nakapagtataka at Kay Ganda ng Ating Musika. Mga kapuso, maging handa pa rin sa matinding init na magpapatuloy bukas sa malaking bahagi ng bansa. Ngayong araw, 25 lugar ang nakapagtala ng heat index na nasa danger level. Pinakamataas ang 44 degrees Celsius. Ang mainit na easterlies pa rin ang makakaapekto sa Luzon at Visayas habang Intertropical Convergence Zone o ITCZ naman sa Mindanao. Posibleng pumalo sa 45 degrees Celsius ang temperatura sa Dagupan bukas. 44 degrees Celsius naman sa ilang bahagi ng Cagayan. Maraming lugar din na makararanas ng 42 hanggang 43 degrees Celsius. Pero kahit napakainit ang panahon, may tsansa pa ring umulan base sa datos ng Metro Weather. Umaga bukas, may pag-uulan sa ilang bahagi ng Palawan, Sulu Archipelago, Soc-Sargen at Davao Region. Magtutuloy-tuloyan sa hapon at malalakas na ulan ang dapat pagandaan sa Mindanao. Posible rin ang kalat-kalat na ulan sa iba pang bahagi ng Mimaropa, ilang lugar sa Visayas at Northern Luzon. Samantala, kung hindi maulap o maulan sa inyong lugar ngayong gabi, may pagkakataong kang masilayan ng Leyrid meteor shower. Ayon sa Pag-asa, nasa 18 bulalakaw kada oras. Ang pwedeng makita, pwede yang abangan hanggang April 25 Biyernes, pero peak nito ngayong Martes. Karangalan at inspirasyon ang iniwan ng namayapang si Pope Francis sa kanyang mga nakadaupang palad noong nabubuhay pa. Kabilang dyan ang ilang Pilipinong nagkaroon ng pagkakataong makita, makausap at maipanalangin mismo ng Santo Papa. Nakatutok si Mariz Umali. Bilang isang mga awit, matagal ng pangarap ni Dulce at ng kanyang ina na makaawit siya sa International Meeting of Choirs sa Vatican. Pero noong dumating ang imbitasyon sa kanya noong 2018, nagka-cancer ang kanyang ina. Sumulat ako sa Vaticano, sabi ko sa kanila, hindi ako sigurado. Please pray that my mom will be able to be discharged from the hospital so I will be able to sing. And this was the dream of my mom. So natuloy. Milagrong gumaling daw ang kanyang ina at dagdag biyayang natuloy siya sa Vatican at nakasalamuha pa ng malapitan si Pope Francis. It was a very deep encounter because not only on a personal level, but also more on a spiritual level. First time ko na naka-face-to-face si Pope Francis na ganito, harapan, nakausap ko siya. Naulit pa ang kanyang pag-awit sa Vatican noong isang taon kung saan kabilang siya sa kumatawan sa Pilipinas kasama ang 8,000 mga awit sa buong mundo na sinaliwa ng 70-piece orchestra. The power of music enhances and deepens our faith. And the talent that is given to us, not limited to music, but all the talents that are given to us should be shared for the greater good, because it becomes a voice and a beacon in the darkness, especially in the challenges that we face in the world. Bago nito, natugtugan pa niya ng ukulele si Pope Francis sa pagbisita nito sa bansa noong 2015. Gawa pa raw ito ng mga survivor ng Super Typhoon Yolanda. Tinugtog ko sa kanya, naluha siya, and then binigay ko na sa kanya. Gaya ni Dulce, may hindi rin malilimutang karanasan si Father Roy Guillen sa Santo Papa noong 2015, kung kailan naging bahagi siya ng mga nag-organisa sa pagbisita ng Santo Papa. What he says really hits the heart. What he says, people can easily and readily relate. So parang ramdam mo talaga he has a concern. Lubha raw itong nakapagbigay inspirasyon sa kanyang pagiging pari. It's an expression actually of who he is, what is his papacy all about,
And yung kanyang mga halimbawang ito, sumaksaayon mga pare, it makes us also look into ourselves. No? Maging si CBCP President His Eminence Pablo Cardinal David, inalala ang di malilimutang enkwentro sa Santo Papa noong 2019. Noong time na yon, I was facing 5 criminal charges. No? At nabalitaan niya yon. At nung papalabas na, siya pa yung nagsabing, pwede ba kitang i-bless? He prayed over me. Marami sa atin ang naantig sa buhay ng tinaguriang The People's Pope na si Pope Francis. At bagamat nagluluksa ang marami sa kanyang pagpanaw, maaari naman daw siyang patuloy na mabuhay sa bawat isa sa atin sa pamamagitan ng pakikinig at pagbubukas ng pintuan sa ating kapwa. Pope Francis used to say, "We can see more clearly only with eyes washed by tears." Ipinahayag naman ng mga mananampalatayang Katoliko ang kanilang pakikiramay sa Santo Papa sa pagdalo sa misa para sa kanya sa Manila Cathedral na pinangunahan ni Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula at concelebrated ni Bishop Antonio Tobias at Papal Nuncio Most Reverend Charles Brown BD. Throughout his pontificate, our Lolo Kiko was a true father to us and has continued to show his love for the Philippines, not only through words, but through actions. He appointed many of our shepherds, including 3 cardinals and many bishops, who share his heart for service, simplicity, and dialogue. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Itinanggi ni Vice President Sara Duterte na nag-endorso siya ng senatorial candidates para magkaroon ng numero sa impeachment trial. Nakatutok si Marisol Abduraman. Na mag-endorso ng mga kandidato para sa Senado si Vice President Sara Duterte. Tinawag itong political move ng ilang mambabatas para raw magkaroon siya ng numero sa Senado pagdating ng kanyang impeachment trial. Pero ayon sa bise, nagbago ang kanyang isip na huwag mag-endorso ng kandidato nang arestuhin at makulong ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi niya, wala na ako, so pwede bang tulungan mo yung mga senators? So sabi ko, oo. Kaya ko yan gawin dahil nagawa ko naman yan noong 2016, 2019, 2022. So it's nothing different ngayon. Dagdag ng bise, kumpiyansa raw ang kanyang mga abogado sa kanyang kaso. Nag-meeting kami dahil isa din yon sa mga inaasikaso ko at sinabi nila that they are more than confident in winning the impeachment trial, impeachment case. Ako naman, I am most confident with the lawyers working on my impeachment case. Ikinagulat naman ni Vice President Duterte ang pagtaas ng kanyang performance at approval rating sa pinakahuling Pulse Asia survey. Dahil sa sobrang dami ng lumabas ng paninira sa kung saan man, galing sa mga politiko, galing sa social media, lahat, all sides, merong paninira. Nakakagulat na tumataas yung numbers. Mula rito sa Cebu, para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatutok 24 oras. Mahigit 10 taon na ang lumipas pero dama pa rin ng mga Pilipino ang pag-asang inihatid ni Pope Francis nang bumisita siya sa Pilipinas noong 2015. Makasaysayan po ito lalo't isa sa mga pagtitipon noon ang pinakamalaking papal crowd sa kasaysayan. At si Pope Francis tinawag pang Lolo Kiko. Balikan po natin yan sa pagtutok ni Salima Refran. Bit-bit ang kanilang debosyon at malalim na pananampalataya. Taos-pusong inabangan ng mga Pilipino ang pagdating ni Pope Francis sa bansa, Enero noong 2015. Ang kanilang paghihintay, sinuklian ng ngiti ng binansagang People's Pope. Ngiting tila simbolo ng pag-asa para sa mga kababayan nating may kani-kanilang hiling
at panalangin. Wish ko para ang buong mundo magkaroon ng pag-ibig, pagmamahal, kapayapaan sa bawat isa. Pagdasal niya po ako, babago yung buhay namin. Dear brothers and sisters, may every prayer of our heart. Ang kilalang katangian ng mga Pinoy na pagiging hospitable, mainit na pinaramdam sa ikatlong Santo Papang bumisita sa Pilipinas. Espesyal para sa isang bansa na ang mayorya ng populasyon ay Katoliko. Sa kanyang pagbisita, ibinahagi ng Santo Papa ang kanyang paniniwala at mga panawagan. I hope that these prophetic psalms will challenge everyone at all levels of society to reject every form of corruption which diverts resources from the poor. Ipinamalas niya rin ang kanyang pagiging mapagbiro sa misang ginanap sa Manila Cathedral. Do you love me? Then, thank you very much. Pero seryoso ang kanyang mensahe sa mga tauhan ng simbahan na mamuhay ng payak para maunawaan ang nararanasan ng mga kapuspalad. Only by becoming poor ourselves will we be able to identify with the least of our brothers and sisters. Sa kanyang simpleng kaway at pagbati, nabuhay ang pananampalataya ng mga Katolikong Pilipino. Mapabata o matanda, babae o lalaki, malayang nagpakita ng kanilang naghumapaw na kasiyahan sa presensya ng pinakamataas na leader ng simbahang Katolika. Marami na po ang mga batang pinabayaan ng kanilang mga magulang. Bakit po pumapayag ang Diyos na may ganitong nangyayari? Malapit sa mga kabataan at salat, kaya namang binansagan siyang Lolo Kiko ng mga Pilipino. Ang mainit na pagtanggap ng ating mga kababayan, mas nasaksihan sa kanyang misa sa Quirino Grandstand na tinatayang dinaluhan ng nasa 6 hanggang 7 milyong individual. Maraming salamat po. Dahilan para maitala itong pinakamalaking papal crowd sa kasaysayan ng mundo. All of us are God's children, members of God's family. But through sin, man has devoured that natural beauty. Mula sa Maynila, dama ang malalim na debosyon at paniniwala ng mga Pilipino. Hanggang sa Leyte, na unti-unti palang bumabangon sa hagupit ng bagyong Yolanda. Ang mga mananampalataya hindi nagpatinag sa ulang sumabay sa agos ng kanilang pananampalataya. Sabay sa buhos ng ulan ang buhos ng kanilang pagmamahal at pasasalamat. Survivor kami itong Yolanda. And mas gumaan na ko dyan at amon pakiramdam nga kumita kami kang Papa. Maging ang Santo Papa, di alintana ang malakas na hangin at ulan. Suot ang kanyang dilaw na kapote, gaya ng mga naroroon. Nakangiti pa rin niyang binati ang publiko. Ang presensya ng leader ng simbahan ay tila naging simbolo ng pag-asa at pagbangon. I'm here to be with you. Un poco tarde, me dirán, es verdad. A little bit late, I have to say, Pero estoy. but I'm here. Maswerte ang Pilipinas na mabisita ng leader na may bukas na paniniwala at puso para sa mahihirap. Ang People's Pope ay tila naging daan para maniwala at magkaroon ng malalim na pag-asa at pananalig ang mga Pilipino. Don't forget to pray for me. God bless you. Para sa GMA Integrated News, Salima Refra, nakatutok 24 oras. Pagpapaliwanagi ng LTFRB ang isang bus company, kaugnay ng umano'y pambubuli ng konduktor nito sa isang pasaherong PP. May hiwalay ring reklamo kaugnay ng paghagis naman ng isa pang konduktor sa pet carrier na may pusa.
Nag-iimbestiga na rin ang mismong bus company. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Sa Facebook, naglabas ng galit ang isang ina kaugnay ng pagbuli umano sa anak niyang Pipi nang sumakay ito sa isang Pangasinan Solid North bus nitong linggo. Anya, nang tanungin ng konduktor ang kanyang anak kung saan ito bababa, tinype daw ng anak ang sagot sa cellphone. Tinawanan umano ng konduktor ang anak at nabasa nito ang labi ng konduktor nang sabihin nito ang salitang Pipi. Pinagtinginan din ng anak ng ibang pasahero kaya napahiyaan niya ito. Nakatakdang isyuhan ng show cause order ang Pangasinan Solid North Transit Inc. pati ang sangkot na driver at konduktor. Yan ay para magpaliwanag kaugnay ng insidente. And LTFRB board is not satisfied and will find cause dun sa complaint. Papatawan po yung operator ng kaukulang penalty or a suspension or revocation of the franchise if so warrants. Hindi lang po administrative case ang maaari pong ipataw doon. Yun din po ay criminal case. Nabanggit din ng pasahero na walang upuan sa bus na laan para sa mga PWD. Major violation po yan na walang PWD seat sa public transport. I-issuehan din ng LTFRB ang parehong bus company ng isa pang show cause order dahil sa post at email sa kanila ng isang pasahero, kaugnay ng paghagis lang ng konduktor sa compartment ng pet carrier kung nasaan ang kanyang alagang pusa. Sabi pa umano ng konduktor, sakaling mamatay ang pusa roon dahil sa init ay wala siyang magiging kasalanan. Dahil dyan, bumaba na lang ang pasahero. Pero inalog pa ng konduktor ang pet carrier nang inabot ito sa kanya habang nakangisi. Labag din yan ayon sa isa pang memorandum ng LTFRB. Maaari naman kayong magsakay ng domesticated animal sa public transport basta hindi po magsisilbing panganib sa mga pasahero o sa biyahe. Clear naman sa LTFRB guidelines na dapat nasa loob kung nasaan man yung mga tao, doon nakaupo din yung mga pets pero naka-cage sila or carrier na clean and free from foul smell, never in trunks of cars or cargo holds kasi even sa National Animal Welfare Act nakalagay doon. Bukod sa LTFRB, pwedeng magsumbong sa Bureau of Animal Industry. Kung namatay ang alagang hayop, pwedeng kasuhan ng mga sangkot sa ilalim ng Animal Welfare Act na nagpapataw ng parusang hanggang 250,000 pesos na multa at hanggang 2.5 taong pagkakabilanggo. Nanawagan ng LTFRB sa mga pasahero ng mga pampublikong sasakyan na huwag matakot magsumbong sa ahensya sakaling may hindi magandang maranasan sa biyahe. Titiyakin daw ng LTFRB na poprotektahan ang karapatan ng lahat ng sumasakay, tao man o hayop. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. 20 araw bago ang eleksyon 2025, muling nag-ikot ang ilang senatorial candidates para ilatag ang kani-kanilang plataforma. Nakatutok si Chino Gaston. Pagsugpo sa krimen ang idiniin ni Attorney Raul Lambino sa Binondo, Maynila. Si Congressman Rodante Marcoleta gustong ipaglaban ang karapatan ng mga magsasaka. Scholarship sa mga batang boksingero sa Bacolod ang pangako ni Manny Pacquiao. Nagpunta sa San Mateo, Rizal si Kiko Pangilinan. Naistuldukan ni Ariel Querubin ang kahirapan at korupsyon. Balanse sa negosyo at pangangalaga sa kalikasan idiniin ni Senator Francis Tolentino. Nangako si Congresswoman Camille Villar na itutuloy ang mga proyektong pang-agrikultura. Pagtaas sa pondo ng libreng kolehiyo ang tututukan ni Bam Aquino. Libreng maintenance medicine sa mga senior ang isa sa prioridad ni Mayor Abby Binay. Kabuhayan ng kababaihan ang tinutulak ni Representative Arlene Brosas. Nakipagbulong sa mga estudyante sa Lucena City si Teddy Casino. Dagdag pondo sa judiciary ang nais ni Attorney Angelo de Alban. Paglapit ng government services sa mga Pilipino ang isinusulong ni Senator Bongo. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok 24 oras.
Matapos ang pagdadalamhati ng ihatid kanina si National Artist for Film and Broadcast Arts, Nora Honor, sa kanyang huling himlayan sa libingan ng mga bayani. Bago ang state funeral, inalala at binigyang pugay din ang nag-iisang superstar ng mga nakasama sa industriya. Nakatutok si Jonathan Andal. Sinaluduhan, hinatid ng isang batalyong kasundaluhan, ginawaran ng Three Valley of Fires, at binalutan ng watawat ng Pilipinas. Ito ang huling pagpupugay sa pambansang alagad ng sining, si superstar Nora Honor. Kung gaano ka-emosyonal ang mga anak ni Nora, sina Lotlot, Ian, Matet, Kenneth, at Kiko, ganon din ang iyak ng ilan sa mahigit 100 Noranians na nakiramay kanina sa libingan ng mga bayani. Nagkaroon ng isang national artist po dahil sa inyong lahat. Marami siyang natulungan, marami siyang binigyan ng inspirasyon. Yun lang po ang gusto kong sabihin sa inyo. Maraming salamat. Bit-bit ng mga Noranya ng iba't ibang memorabilia. May magazine na may petsa pang 1994, mga litrato na may pirma ni Nora at iba pa. Pero higit sa mga ito ay ang mga kwento nila ng kabutihan at pagpapakumbaba ni Nora. Saludo ako sa iyo bilang isang national artist. Baunin mo ang aking pagmamahal dahil ako isang dugong Noranians, dugong Nora Honor. Mahal na mahal mo namin si Nora. Talagang wala na tutulad sa kanya, na wala siyang pinipiling tao, lahat mahirap, kahit sino. Kaya ng alas 8:30 ng umaga, dumating ang labi ni Nora sa Metropolitan Theater, kung saan siya binigyang pugay ng National Commission for Culture and Arts at ng Cultural Center of the Philippines. Pagkatapos ng pagbabasbas sa kanyang labi, inalala ng kanyang mga kaibigan sa industriya ang kagalingan at kabutihan ng aktres. Binago niya ang kolonyal na pagtingin, nagsasabing mga mapuputi lang at matatangkad ang maganda sa puting tabing. Ginampanan niya ang papel ng mga babaeng palaban at makatotohanan. Pinatibay po nito ang pagdiriwang ng isang alagad ng sining ay hindi natatapos sa liwanag ng kamera, kundi nagpapatuloy sa alaala, sa aral, at sa inspirasyong iniiwan nila pagkatapos isara ang kortina. Maraming salamat po. Mabuhay ang sining. Mabuhay si Nora Honor. Bago matapos ang programa, nakatanggap ng standing ovation si Ate Guy para sa hindi matatawaran niyang kontribusyon bilang isang pambansang alagad ng sining. Sa lobby ng Metropolitan Theater, sinabuyan ng flower petals ang kanyang kabaong at muling nakatanggap ng masigabong palakpakan bago dalhin sa libingan ng mga bayani. Matapos maibaba ang kabaong ni Ate Guy, binigyan ng pagkakataon ng kanyang mga taga-suporta na makapag-alay ng bulaklak sa kanilang iniidolo. At kahit na itusok na ang krus sa puntod, hindi tumitigil ang pagdating ng mga tagahanga. Sabi nga ni Nora sa pelikula, walang himala. Pero para sa mga taong binago niya ang buhay, si Nora mismo ang kanilang himala. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok,
24 oras. At yan ang mga balita ngayong Martes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.